Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na naba-member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? Also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Jennifer. Siya ang daughter ni Sampaguita. Again, happy birthday kay Jennifer. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Sampaguita. Meron siyang 27 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipis, meron siyang 26 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Jean Mirafuentes, meron siyang 15 na mga comments. And Uzay Neti, meron siyang 13, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, mamaya pag-uusapan natin itong ipinakalat ng mga DDS na leak audio. Conversation daw ni Jose Claire Castro at saka ni Mima Alicia. Yes, meron naman sila mga pautot. Meron naman sila mga kalokohang ginagawa itong mga DDS. Kasi nga, syempre, asan pa doon sa ipinakalat nila na peking screenshot manipulated na hindi man natin nakita kung kanino account yun. So nag-assume itong mga DDS na yun daw ay conversation ni Mima Alicia at saka doon sa kanyang kausap. Hindi natin alam kung kanino yon kasi nga wala tayong nakita na account doon sa screenshot. Mali pa yung oras, di ba? Sa ngayon, meron silang follow-up dyan. Pero sa pag-usapan din po natin, syempre yung update sa kaso ni Mima Alicia. Pag-usapan din po natin itong mga DDS vlogger at saka doon sa kalokohan ni Robin Hood Padilla at saka ni Cayetano at marami pang iba. But for that, dito muna tayo sa ating pa-contest or payuda. Ating i-announce ho kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So ang nanalo ngayong araw ay galing ho sa comment ni Sampaguita. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 55 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, support natin ang PBBM administration. Yes, dapat ho nating suportaan ang ating Pangulo na si President BBM, si Efelisa, at saka yung mga matitino ho na mga government officials, mga kabinete ni President BBM. And also SMR. Atin hong suportaan yan. Kasi nga walang tigil sa paninira ang mga DDS. Diba? Kasi nga nahuhubaran na ho yung mga kalokohan ng mga Duterte. Tapos tinan nyo ngayon kung nasaan itong si Sara Duterte. Diba nandun ho, nagluling hayaw sa ibang bansa. Nandun una, diba pumunta siya ng Qatar, pupunta rin siya doon sa Germany, pumunta rin daw sa UK, pumunta doon sa saan ba yun? So Northern Ireland, ang sabi nila. Tapos pupunta rin din sa The Hague. O, di ba, luling hayaw lang. Tapos ang nakakatawa, di ba, meron ding balita mga kababayan na itong si Sara Duterte, mismo ho siya ho mismo ang nag-request doon sa Senado na yung kanilang kakainin, dapat meron daw silang exclusive na caterer. Pero ang nakakatawa, kasi ang taga-Senado ang kanyang pagbabayaran dito sa kanilang in-request na exclusive catering. Oh, di ba nakakatawa talaga eh. So mamaya, pag-usapan natin ito si Sara Duterte. Again, congratulations kay Sampaguita. Siya ang nanalo sa ating most like comment. Si Sampaguita, I'm not sure kung ilang beses na ba siya nanalo. Alam na ho niya kung paano kontakin si Sir Ivan. Okay? So, ang pangalawa na
merong maraming nag-like sa kanyang comment, ay ganun pa rin ho sa comment galing kay Sam Pagita. Kasi merong 49 lahat na nag-like sa kanyang comment. Kasi sabi niya, mabuhay ang ating PNP and NBI. Good job talaga sa taga PNP at saka NBI. Kasi silang dalawa nagtutulungan yan. Tapos tingnan nyo ho, 1 week lang yung lumipas, nahuli na yung culprit or yung nagpatumba kay Mima Alicia. Yes, nahuli na ho kahapon ng taga PNP yung tumigi kay Mima Alicia. So good job talaga no sa taga PNP and also sa NBI. Hand salute yan galing kay Sir Ivan. Tapos ang nakakatawa dito kasi nga sabi ng mga DDS and I'm sure nabasa niyo rin ang kanilang mga kalokohan. Sabi nila na ito daw ay mga fall guy lang. Yung nahuli daw ng PNP, mga fall guy lang daw. Tapos kanila daw ang gaganunin para ituro daw yung mga Duterte. Depende kasi yan mga DDS sa magiging resulta ng isinagawa nila na investigation. Kasi hindi pa yan tapos. Yes, nahuli na yung pumatay kay Mima Alicia. Ang titingnan na lang dito kung sino yung nag-utos sa kanila. Tapos ngayon, inuunahan na nila na ito ay full guy lang yan. Ang napatumba dyan ay administration lang daw ni Bangag, sabi nila. Tapos tinigi daw itong si Mima, alay daw ito para merong maituro ang taga-admin. Ituturo daw nila yung mga Duterte. Diba? Gonggong talaga eh. So again, good job no sa taga-PNP and also NBI. Hand salute yan, galing kay Sir Ivan. So mga kababayan ko, before we go further, siyempre pag-usapan muna natin itong kaso ni Mima Alicia. Kasi meron itong nasabi, itong si Nyulo, well, ito ay hindi natin sinasabi na ito talaga ang totoo. Ito lang po ang nakita ni Nyulo sa posibleng ginawa ng mga taga-PNP kasi siyempre hindi natin yan pwede na i-divulge yung information kasi nga under investigation pa. Hindi dapat natin yan pangungunahan yung taga-PNP. Pero ito ang nakita ni Nyulo. For more details, let's watch this. Ngayon dumako na po tayo dito mga karayuma sa update po ng ating kaibigan. Pakinggan po natin. Also known as Lima. So we have taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So cases that will be filed will be murder and of course violation of Section 38, 10591, as well as violation of RA 9516, which is close. Okay, yan po, nahuli na po ang mga suspect. Ayan nga sabi ko sa inyo, identified na po ang mga suspect. Ngayon, bakit po nahuli agad? Ganito po kasi nangyari. Pwede ko na sigurong sabihin. Kasi po, nung pumunta po kami sa crime scene, yung pinakita ko nga po sa inyo, nag-imbestiga po kami, yung uling investigasyon po kasama namin ng mga polis, meron pong kapitbahay na dalawa. Meron pong CCTV doon na live CCTV na meron, ito pong mga to ay walang helmet. Wala po silang helmet. Kumbaga siguro, hindi nila napansin, nagpapahinga sila, nagmamanman sila. Tagal nila po yung pinagmanmanan ni Mima. Unang pagmamanman po kay Mima, total, nilabas na po ng PNP to eh. Unang pagmamanman po kay Mima, nakasasakyan muna 2 linggo. 2 linggo po, ayan, pwede ko na sabihin sa inyo. Kasi, nung hindi pa pwede sabihin eh. Mahirap pangunahan yung mga pulis. So, 2 linggo po lumipas, bago mangyari ang krimen, minamanmanan na po si Mima ng isang sasakyan. Nagtataka po yung kapitbahay bakit daw po yung isang sasakyan doon na nakaharang mismo doon sa bahay nila. Kasi po, tapatang bahay lang, maliit na iskinita eh. So, pag nakaparada yung isang sasakyan, medyo sisikip yung kabila. So, nagtataka sila, hindi nila malaman kung sino yon. Lagi pong nandun. Kumbaga, nag-aaral na kung anong oras dating ni Mima, kung doon po ba talaga nakatira, pinag-aralan po maigi. At nakikita po yon sa CCTV ng bahay. Lumipas yung 2 linggo. Tapos, sa loob ng 2 linggo na yon, mga kababayan, sa loob ng 2 linggo na yon, meron pong mga tao na pumunta mismo sa bahay ni Mima.
At itong mga tao na to ay nakipag-away kay Mima. Ayan po. May mga tao po nakipag-away kay Mima. And ito pong mga taong to ay sinabi ng kapitbahay na nagulat nga daw sila na halos 2 o 3 beses nagtatalo. Nagtatalo po sila. Ayan. Tinahanap po di umano yung boyfriend ni Mima nung mga hinahanap po yung boyfriend ni Mima nung inaaway ni Mima. Yung mga tao naghahanap, hinahanap yung boyfriend ni Mima. Ayun po, si Mima yata ang umaharap. Di natapos na yung 2 linggo. Hindi natulugan to ng hindi po natulugan to ng mga gagawa ng krimen. Kaya po nahuli sila talaga eh. Ngayon, lumipas yung 2 linggo. After noon, wala na. Meron naman po motorsiklo. Itong motorsiklo na to, halos 1 week naman po, paronda-ronda, kunyari po nagpapahinga doon sa may puno, sa may tapat ni Mima. Kunyari nagpapahinga. Pero kitang-kita po sila sa CCTV. Wala po silang helmet. Kaya identified po sila. Wala po silang helmet. Kaya kitang-kita po. At sabi nga ng mga pulis ay sindikato. Ayan. Sindikato. So, etong mga to ay hinuli ng mga pulis. At dahil po sila ang nakita sa CCTV. Pero hindi pa po tapos to kasi naniniwala po kami meron pong nag-utos sa kanila. 'Di ba? Kasi kami naniniwala po kami meron pong nag-utos sa dalawang ito para po itumba si Mima. Kasi ganyan po yan eh. May mag-hire po ng riding in tandem tas may ipapatumba. Tas di ba sabi nga nila dati kumalat na ang buhay ng tao ngayon 10,000 na lang dahil mag-ano ka ng riding in tandem 10-15 mil ang buhay. Ganyan po eh. Ganyan po na riding in tandem. So, ayan po ang nangyari. Si Mima po kasi is meron din pong anggulong tinitingnan. Si Mima po meron pong naging parang financier. Naging financier po siya ng common friend. Ayan po ang tinitingnan natin. Etong si Mima po, naging financier po ng isang common friend na itong kaibigan niya, pinagtiwalaan niya, binola-bola siya na pag anong para pong scam na pag nag-invest ka dito, lalago yung pera mo, pinadama si Mima. Pinadama si Mima. Halimbawa, nagbigay si Mima ng 2.5 million. Ayan po, nagbigay siya 2.5 million. Etong common friend na bola niya, nagbigay ng 2.5 million. Tapos, pagbigay niya, within 1 week, ayan na, sabi niya, ayon sa kwento, within 1 week may tubo. So, ang tubo, 12%. Nagulat si Mima. Siyempre, nagtiwala siya sa common friend na yun na nakilala niya. At, yung common friend niya na yun, mag-asawa eh. So, itong mag-asawa na to, mga kababayan, mga karayuma, ay nakilala ni Mima, kumuha sila. Pagkuha po nila, parang, alam niyo po yon yung parang kay Yexel. Alam niyo yung si Yexel? Ganon. Yung parang kay Yexel. Ganon. Nagbigay si Mima, tapos, unang-unang, nagbigay siya 2.5. Pagbigay niya yung 2.5, eto na. Lumipas sa 1 week, tutubo na. Pinadama si Mima. Binigyan siya ng tubo. Pak, tontuwa yung bata. Tontuwa siya. Ayun po, isang angulo lang po ha. Isang angulo itong tinitignan. Pak, tontuwa yung bata. Pak, tapos, eto na. Itong babae na common friend, kunyari, lumapit kay Mima uli. Alam mo ba, ganyan. Bakit? Sabi ni Mima, alam mo ba, hindi pa ako binibigyan ng pera ng jowa ko. Kasi silang dalawa lang eh. So, ang sabi, bakit? Sabi ni Mima, basta, pag umutang uli sa'yo, bigyan mo. Bigyan mo siya. Tapos, ako na bahala. Pag napautang mo, may reward ka sa akin. Tapos may tubo pa yun, di ba? 12%. Lumapit uli. Yung asawa, ng lalaki. Paglapit ng asawa ng lalaki, ano sabi?
Pautang naman, additional 1 million, 12% uli ang tubo. Nagbigay si Mima, for example lang to sa mga pera. Bigay 1 million. Kunyari, eto babae, tonto, uy, binigyan ako ng 300,000 ng jowa ko. Oh, eto 50,000, bonus mo. Tawa si Mima. Kasi common friend po eh. Common friend. Kumbaga, parang kami nila Boss Mike, ganun po, common friend. Siyempre po, mga babayan, yung mga ganung bagay po, hindi mo na naakala eh. Matagal na sila, lumalabas-labas sila ng babae. Yung babae po nakasama niya, lumalabas-labas sila, gumigimik sila. Talagang bago nangyari yon, marami silang diloko-loko muna si Mima na, gimik tayo, sama si Mima. Punta tayo sa ganitong lugar, sama si Mima. Kinondisyon muna yung loob niya. Ha? Paano ka aakyat? Aray ko. Sandali. Isipin ko paano ka makakakyat, Direk Freddy. Aray ko. Paano ka ba makakakyat? Di ko alam paano ka makakakyat, saglit. O, yun. Hanggang sa in-execute na nila yung plano, in-execute nila. Eh, di nakakuha na ng 1 million uli. Kunyari, oh, Mima, thank you ha, binigyan ako, napautang mo pala. Kunyari, wala siyang alam. Binigyan ng 50K si Mima. Oh, yun. Doon po umikot ang proseso. Yun po ang isang anggulong tinitignan. Isang anggulo pa lang yun. Isang anggulo pa lang yun. Ngayon, yung isang, doon yun sa isang, anggulo ng nakamotor. Pero yung politically motivated, yung anggulo po na nasasakyan. Ang dami po kasing anggulo. Ang dami pong anggulo. So, yun po. Tapos, etong jowa, eto pong jowa, eto lang po ang pagkaalam ko sa kwento, eto pong jowa ay, lumalabas na common friend din ng pinautang niya. Yun. Common friend din ng pinautang niya. Yun ang lumalabas. At dumarating sa punto na si Mima po, ayun nga, kinuwento namin, kinakandado sa bahay. Ganun po, kinakandado. Yun po ang hindi namin malaman kung bakit kinakandado si Mima. So, eto na. Yun ang isang anggulo na tinitingnan. Kung nauli to, baka dun anggulo to. Kasi meron pa po, si Mima po, ang daming death threat. Sobrang daming death threat ni Mima. And, hindi po namin malaman kung sino talaga eh. Ngayon, yung sasakyan po, may sasakyan pa na nagmamatsyag doon, na 2 weeks na nandun, at yun ang sasakyan na yun. Hindi namin alam kung politically motivated yon. Pero yung nakiaway ni Mima, baka itong ang nangyari sa pautang. At inutusan tong nakamotor. Ganun po yung mga anggulo na tinignan dito. Okay? Okay, so ngayon ito ang nangyari. Related pa rin ho dito sa kaso ni Mima Alicia kasi meron pong ipinakalat na AI image itong mga DDS. Ano yan siya, Ivan? Ito. O di ba nagpakalat na naman sila gonggong talaga eh. Kasi nga doon sa presko ng PNP, di ba tinabunan nila or nilagyan nila ng blur yung mukha ng dalawang suspect. So hindi natin nakita yung totoong mukha ng mga suspect. So ngayon, itong mga DDS, gumamit sila ng AI at pinalitan nila yung date. O di ba 2024 daw, July 23, 2024. Doon ho sa nakalagay na date sa mugshot ng dalawang suspect, July 23, 2026. Pero dito sa pinakalat ng mga DDS, July 23, 2024. O di ba kung talaga eh. Tapos ano ang sabi ng mga DDS? Ay, 2024 pa pala yan na huli.
2024 pa daw yan, nahuli. Nabagunggong talaga sa pitikinting, ano. Alam nyo, ang kanilang niloloko dito, ang kanilang mga follower lang, ang kanilang mga viewer. Siyempre, mga oto-oto naman yan, mga tanga at bubo naman, ang kanilang mga follower, hindi mag-usisa. Hindi kasi sila nanonood doon sa mismong presko ng PNP. Kitang-kita doon ang date, July 23, 2026. Pero dito si pinakalat ng mga DDS, July 23, 2024. O, di ba? Gusto kasi nila iligaw yung mga kaisipan ng kanilang mga follower. Mga tanga naman kasi. O, di ba? Gumawa na naman sila ng AI image. Sa mga kababayan ko, forward tayo. Before tayo dadako doon sa ibig kong sabihin na merong ipinakalat ho na leak audio conversation ni Yussi Claire at saka ni Mima Alicia, dito muna tayo sa lakad ni President BBM. Kasi sure tayo na kapag doon natin pag-uusapan to sa bandang gitna ng ating vlog, hindi yan makikita ng mga DDS. Ipakita natin dito yung good news, yung mga ginagawa ni President BBM, ilalo na, malapit na po yung SUNA. So this coming Monday na po yung SUNA ni President BBM and I am very, very excited. Bakit si Evan? Every SUNA ni President BBM, meron siyang mga pasabog. Di ba? Tapos sabi ho ng mga DDS, ano daw yung sasabihin ni President BBM sa kanyang SUNA? Wala daw nagawa si President BBM. Wala bang nagawa si President BBM? Maghintay lang kayo. I am sure yung mga leader ninyo, yung mga handler ninyo, yung mga amo ninyo, mga DDS, nagpapanic mode na ngayon. Kasi hindi nila malalaman kung ano ang pasabog ni President BBM. Kung ang pasabog na yan, ano na naman kaya ang mangyayari sa mga DDS? Yan ang kaabang-abang. Kaya very excited si Sir Ivan. Okay, so dito muna tayo sa good news si President BBM para malaman natin kung ano yung mga tinatrabaho ng ating presidente. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng serbisyo at tulong sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Binigay din pa ng Pangulo na makakaasa ang BARM sa suporta mula sa national government para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato. Sa kanyang talumpati sa 6th Infantry Division, Camp Shongko, Awang Datu, Udinsinsu at Maguindanao del Norte, binigyan diin ni Pangulong Marcos na patuloy na makakaasa ang BARM sa suporta ng pamahalaang nasyonal sa pagpapatuloy ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. Isa sa mga itinampok sa programa ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program na naglalayong pag-isahin ang mga serbisyo at proyekto ng ahensya ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalaang Bangsamoro sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Mahigit 3 bilyon at 4 na milyong halaga ng mga proyekto, serbisyo at ayuda ang ipinagkaloob sa ilalim ng National Government BARM Convergence Program upang ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa Bangsamoro. Kabilang dito ang livelihood, pabahay, scholarship, health, agrikultura, at disaster response na pinangungunahan ng 1 bilyong livelihood assistance para sa mga former combatants. Sa kabuuang halaga, halos 2 bilyon at 9 na milyong piso ang mula sa BARM government at mahigit 433 milyong piso naman ang mula sa pamahalaang nasyonal. Isa si Benladin S. Uday, estudyante ng Cotabato State University at scholar ng programang Mujahideen Assistance for Science Education o MASE ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM.
Nagpapasalamat ako sa MOST dahil nabigyan kami ng opportunity na mabigyan ng scholarships na program ng BISASE. So nagpapasalamat rin kami sa Pangulo natin na si Ferdinand Bongbong Marcos dahil nabigyan kami ng opportunity na makapasok talaga sa scholarship na to at makatulong sa amin sa pag-aaral namin. Thank you po. Tumanggap naman ng 230 milyong piso, 900,000 piso si Llano del Sur Governor Mamintal A. Adyong Jr. para sa financial assistance sa ilalim ng social civic projects. Sa ating mahal na Presidente, gusto po namin magpasalamat in behalf of the province of Lanao del Sur sa biyaya na ipapabot sa lahat ng barangay ng farm at lalong-lalo na sa Lanao del Sur. Maraming salamat po. Tayo po taos-puso nagpapasalamat sa mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpunta niya dito sa Bangsamoro upang ilunsad ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Mabuhay po ang ating Pangulo. Maraming salamat po. Mas maraming ani at mas maraming kita. Yan ang inaasahan ngayong pinasinayaan na ang pinakamalaking irrigation facility sa Palawan. At ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaki ang may tutulong nito para maibsan ang epekto ng El Nino sa kabuhayan ng ating mga kababayang magsasaka. Mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ng daan-daang magsasaka. Yan ang target ng pinakamalaking irrigation facility sa Palawan na pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan niya ang inaugurasyon at pag-turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan. Ito ang kauna-unahang reservoir type irrigation project sa lalawigan at nagkakahalaga ng 886.12 million pesos. Sabi ng Pangulo, makatutulong ang proyekto sa pagpapatubig ng mga sakahan na malaking pakinabang sa mga magsasaka. Lalo't mahigit 1,000 ektarya ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaob sa Aborlan ang kaya nitong suplayan ng tubig. Magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 ektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin ang mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Kinukuha ng proyekto ang tubig mula sa Ibato Iraan River at mayroon itong 31 meters na taas ng earth-filled dam, mga canal structure, concrete lining, access road at 350 meters na haba ng spillway. Kaya rin itong mag-imbak ng higit 3 million cubic meters ng ulan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Ang dating alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka. Ayon sa ilang mga magsasaka roon, malaking tulong ito para sa kanila. Noon kami ditong mga taga-barangay Sagpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irigasyon ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. At ngayon, mag-inaugurate na, nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aborlan upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan.
Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi rito matatapos ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan kung titignan, kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area, mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan. Sa pag-turnover ng proyekto, ang mga kinaukulang stakeholders na ang mga ngasiwa sa operational at maintenance expenses nito. Patuloy na pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino, kabilang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Para kay Lea Hiniza na 14 na taon ng miyembro ng 4Ps, aminado na malaki ang naitulong nito upang mapag-aral ang 9 niyang anak at mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Maganda po yung kanilang pinupursok programa. Sana hindi lang ako, sana marami pang matulungan katulad ko. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 35,000 pamilya ang aktibong benepisyaryo ng 4Ps sa rehiyon. Pinakamarami sa Abra na may 8,964, sumunod ang Benguet na may 5,690 at Ifugao na may 5,624 at higit 1,000 benepisyaryo sa Baguio City. So para masiguro natin na ma-achieve nila yung self-sufficiency level, yung ating mga current na 4Ps beneficiaries ay we regularly conduct yung SWIDI administration, that is the Social Welfare and Development Indicator. So nandun yung mga tool natin para makita natin kung anong level na sila ngayon. Bukod sa tulong pinansyal, natuturuan pa ang mga benepisyaryo ng financial literacy, paghahanda sa kalamidad at iba pa. Mayroon ring Sustainable Livelihood Program at Risk Resiliency Program upang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga residente at masigurong tataas ang antas ng kanilang buhay. Lahat yan ay napaghandaan na at nagawa ng ating departamento. Sa Cordillera lang nakita natin yung kung paano naging successful yung implementation ng 4Ps program. Madami tayong naging graduates na naging top-notchers, mga lisensyado na at marami na silang may trabaho na sila ngayon. Oh, di ba? Yan ba ang walang ginagawa, mga DDS? Iyaka na naman. Bulag kasi kayo, tanga kasi kayo, kasi ginawa kayong bulag at tanga ng mga vlogger ninyo. O, di ba? So, before tayo magpapatuloy sa ating mga topic, mga talakayan, atin muna ho i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan ho, kasama natin si Lynn Mina from Nagoya, Japan, Rigor Sabado, Gloria Marquez, nandyan din si Emmy Mapalad, hi to Olivia Lupiga Lake, nandyan din si M.E. Aspernito, Fibro Nula from Kuwait, hi to Admin Lelia, Gina G, Jess TV, Lelia Cornelio, nandyan din si Regina Noki, Jean Mirafuentes, Lolo Bernal, Reselia Manatad, nandyan din si Joe Alf, Leonardo Steliero, Rowena Takimura, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dito tayo sa kalokohan ng mga DDS. Ano sa Ivan? I am sure na ilan sa inyo or baka kayo ng lahat ang nakita doon sa ipinakalat na naman ho ng mga DDS na yung audio clip conversation daw ni Yussi Claire Castro at saka ni Mima Alicia. Diba yun ang lagi nilang binabanggit ngayon na nagkaunsihan daw na merong video, meron daw audio. O diba? Tas ang pagkakaintindi ko sa mga sinasabi ng mga DDS pati din sa kanilang mga caption na ito daw si Mima ay handa na daw siya na mag-resign. Kaya daw
pinatigi. Tapos ang lagi lang binabanggit doon si Yusek Claire Castro. Ang nakakatawa kasi hindi nila tiningnan kung kanino mukha ang nandoon sa audio clip na kanilang ipinakita. Ito ang ating example. Morning, siguro, taganan siguro Paminawan ninyo. Morning gitira. Kung may panahon pa mo nga muling kawas sa mudaan. Pero daghan na mong mahibalaan. Huwag siguro ka muna po na sunod. Morning paminaw na to. Nakabisado ba ninyo ni nga mao nga tingog? O nakaila ba mo ani nga vlogger nga gistorya? Sawa ba mapugto si Mima? Unsyalan, hindi ang balita. Sa iyang amo. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po, 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Hala, Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos na. Hindi magdadagdag. Puro naman walang kwenta ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulkan? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Basta balita Sa kainin nito si Madarao. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. Everyone po kita recorded to pag-uusap natin. Mintras nga makaling kawas pa mo. Oh, di ba? Paniwalang paniwala ang mga DDS kasi nga tanga at bobo ang mga DDS. Makailang beses na ho natin yan nakita ang video na yan. Di ba? Makailang beses na natin yan napag-usapan dito sa ating vlog. Mga 4 times na yata. I'm not sure 4 times, 5 times. Matagal na kasi yan. That is almost 2 years ago, mga kababayan, if I'm not mistaken. Diba? Tapos hindi nila nagtiningnan kung kanino mukha ang nandun. At bakit ang caption nila, Yusek Claire Castro daw at saka kay Mima Alicia. Yun daw ang dahilan kung bakit ipinatumba si Mima Alicia. Kasi nagkaunsihan daw sa pera. Tapos handa na daw na umalis or mag-resign itong si Mima kaya daw pinatumba. Nabagunggong talagay. Ang bobobo ng mga DDS. Tingnan nyo ho yung mga nagsasalita doon. Kaninong boses familiar sa inyo? Diba sabi ho nung isa yung isang vlogger na nandun sa gilid ng audio clip. Diba sabi niya, kanino sa tingin nyo ang boses dyan? Pakinggan nyo, kaninong boses dyan? Diba? Napakaklaro ho. Hindi boses ni Yusek Claire Castro. Araw-araw ho natin nakikita si Yusek Claire Castro na nagbablog. At saka nandun din sa RTBM. Hindi nyo pa rin kabisado ang boses ni Yusek Claire Castro. Tapos ang boses din ni Mima Alicia. Kasi di ba dalawang boses ang narinig natin doon. Yung isa at saka yung isang handler daw. Tapos ang mga binanggit doon ng mga vlogger. Una, Mandarahog. Merong binanggit doon, taga Bukid. Binanggit din doon, Rosalinda. Yang tatlong vlogger na yan na binanggit doon nung handler daw nila, mga DDS vlogger yan, di ba? Una, si Mandarahog. Kilala nyo ho ang pagmumukha na yan. Yan ho ay bata ni Chabit. Di ba? Before naging Jesus Doki ang kanyang pangalan, mga DDS, Mandarahog ang kanyang pangalan, screen name. Now you know. Next, si Taga Bukid. Yan ho, si Taga Bukid. Kilala nyo yan. Diba? Taga Bukid. And next na binanggit doon, pangalan ay Rosalinda. Si Rosalinda, nakikita nyo na yan, lagi ho, taga Davao, yung maputi na parang si Duding Daga, tas lumalaklak ho ng sangkaterbang mga gulatatayon kasi nga maputi siya. Diba? Kilala nyo ho si Rosalinda. Kasi una, pinangalanan siya ng mga pro-admin vlogger na Rosalinda. Diba? Tas Duding Daga. Hanggang naging The Real Talker, di ba? I'm sure, nakita niyo na yung pangalan, The Real Talker. Ngayon, bago na naman ang kanyang pangalan, The POB Real Talks. At ang kanyang pangalan, si Kester Tan.
O, di ba? Hindi nyo pa rin magits mga DDS or in denial lang kayo? In denial lang ba? I'm sure kilalang kilala nyo sila, mga DDS vlogger, at paano nasangkot ang pangalan ni Yussi Claire Castro at saka ni Mima Alicia. Tingnan nyo ho yung mukha na nandun. Si Yussi Claire Castro ba yan? Or mukhang or kamukha ni Lorraine Badoy? Tas tingnan nyo ho yung mga boss doon. Kay Yussi Castro ba yun? Or kay Lorraine Badoy? Or magkaboses lang ni Lorraine Badoy? What do you think? Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. O, di ba? Yan ang kanilang kalokohan ngayon. Mga kababayan ko, gagawan ko yan ng short vlog ni Sir Ivan. I-debunk natin ang mga gonggong na yan. Di ba? Pasaway talaga eh. Nakakahiya, no? Sila dito ay paniwalang paniwala sa kanilang ginagawa or mga ipinapakalat na fake news. Sila ang gumawa ng fake news, sila din dito ang niniwala sa kanilang fake news. O diba, kung talaga eh, yan ho ang ipinakalat at laging sinasabi ng mga DDS. Kaya naman pala nagkaunsihan, hindi lang screenshot, meron din daw audio clip. O diba, kung pitikin nyo sa tinga, sabi niya, bobo at tanga. O diba? Okay, so forward tayo. Dito tayo sa vlog ni Kakampings. For more details, let's watch this. Panoorin po natin itong pag-iyak po ni Eloy Bogris, mga kababayan, na naiyak po siya talaga dito at humaguluhol. Panoorin po natin, alamin po natin yung rason at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Speaker Mike, God be with you. Mahal na mahal ka namin, kaming nagkasuporta mo. Kayo ni Senator Marcoleta, hindi kami titigil sa laban na ito, sa laban natin. Sa paninindigan, it is so heartbreaking. It breaks my heart. Makita ang video mo na niyayakap mo ang anak mo. Dahil sa mga ginagawa nila ngayon, Speaker Mike, Senator Marcoleta, may mas malaking rason tayo na putang ina mag people power na lang. Wala na sang iba na pwedeng gawin. Dahil minamarsyalo na tayo ng mga putang ina. Sa lahat yan ng mga ANC, mag-next move na tayo. Next move na tayong lahat. Okay mga kababayan, bago po ang lahat, bago po ako magbigay ng reaction, bago po tayo mag-react sa pag-iyak ni Eloy Bogris, gusto ko po munang ibahagi sa inyo itong balitang ito. Meron po palang isang kilalang DDS vlogger. Ito po, yan po yung kanyang picture at yung kanyang pangalan. DDS vlogger po yan dahil marami pong nakakita ng kanyang mga post na pro Duterte at galit po kay Mayor Leni Robredo, lalo na nung Vice President pa si Mayor Leni. At kitang-kita po yung mga post niya na panig po sa mga Duterte. So, confirm po, DDS vlogger at ngayon po ay nahaharap or posibleng mahatulan po. Actually, sa pagkakaalam ko, convicted na po ito eh. Pero gusto po ng prosecution sa Florida, USA. Sa Florida, USA po ito nangyari. Pwede nyo pong i-double check. Na-convict na po itong taong ito sa pagkakaalam ko. Pero yung gusto po ng prosecution ay i-upgrade yung kanyang conviction sa parusang bitay, mga kababayan. So gusto po ng prosecution ng death penalty para po sa taong ito dahil grabe po yung kanyang krimen na ginawa at dinokumento niya ang kanyang pang-aabuso. No? So, dito po talaga natin makikita mga kababayan kung sino po talaga yung mga utak kriminal. Yung mga nagpapanggap na galit sa kriminal, galit sa krimen, pero sila naman itong mga nakukulong at nahahatulan ng parusang bitay. Mga kababayan, sila po itong nadedemanda. Tignan nyo mga kababayan, come to think of it. Yung mga sinusuportahan nila, ina-idolize nilang mga politiko, nakakulong, may kaso, nagtatago, nagpapa-asylum. Tapos yung mga vloggers nila nakademanda. Tapos ito, posibleng mahatulan ng parusang bitay. Tapos ang tingin pa rin ng mga DDS sa mga sarili nila, ang tingin pa rin ng mga DDS sa mga sarili nila ay sila yung tama at sila yung dapat manalo sa 2028. Seryoso ba kayo mga DDS? Totoo ba kayo sa mga sarili nyo? Mga nakakulong ang mga sinusuportahan yung politiko. Mga nagtatago, may mga demanda, may mga kaso. Ganun din ang inyong mga vloggers. And kayo din, nasasangkot kayo sa mga krimen. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko yung post, yung nanaksak ng ice pick doon po sa rider
ay di umano'y isang DDS kasi may picture po na kumakalat na may suot na pang DDS na nagpapakita ng suporta po dun sa politiko nila. No? So yun po yung sinasabi natin. Kayo ay nagpapanggap lang kayo na galit sa krimen. Dahil nakikita namin sa mga balita na kayo ang sangkot sa krimen. Yung mga ina-idolize yung politiko nakakulong dahil may mga kaso. Yung mga vloggers nyo may demanda nakakulong at mabibitay. So hindi kayo ang tama dito. Huwag niyong tignan ng mga sarili niyo na kayo ang tama dahil maling-mali ang mga sinusuportahan niyo. Kaya hindi kayo dapat manalo sa 2028. Kahit wag na po tayo dito dito sa vlogger na ito na maaring mahatulan ng death penalty. Kahit hindi na po dyan Kay Kibuloy na lang Kay Alice Guo na lang. At sa iba pa. Tama pa rin ba yung pinaninindigan nyo at pinaglalaban nyo mga DDS? Ngayon, punta po tayo dun sa reaksyon natin sa pag-iyak ni Eloy Bugris. Karapatan mo namang umiyak, Eloy Bugris. May kalayaan ka na umiyak. No? May kalayaan ka magpahayag ng gusto mong ipahayag, yung emosyon mo, yung gusto mong sabihin. Sa totoo lang mga kababayan, dapat nga matagal na itong nademanda at nakulong dahil ang dami po niyang defamation at fake news pa na ikinalat yan si Eloy Bugris, mga kababayan. Pero hanggang ngayon, meron pa rin siyang kalayaang magsalita at umiyak dyan sa social media. Karapatan niya yan. Pero sana isipin mo na may mga ginawang kasalanan yung mga iniiyakan mo at pinagtatanggol mo. Sana bago ka ngumalngal at umiyak dyan, intayin mo munang mapatunayan nila na inosente sila at wala silang kasalanan. Kagaya namin, kami mga kakamping, nag-intay kami na patunayan ni Senator De Lima na inosente siya. Hindi kami nag-rally, hindi kami nagpatawag ng people power, hindi kami nakiusap sa INC. Hindi kami ganun. Kapag may kaso ka, patunayan mo na inosente ka, patuloy ang suporta namin sa'yo. Pero itong mga ito, talagang kahit guilty na no? Talagang kakampihan pa nila. Tsaka pwede ba, Eloy Bugris, tigil-tigilan nyo na yung panawagan nyo ng people power at yung pagsama nyo sa mga rally ng INC dahil hindi na ito pinaniniwalaan ng mga taong bayan. Hindi naman kayo dumadami. Hindi kayo dumadami at sana matanggap nyo na ang katotohanan, hindi na kayo majority. Hindi totoo ang 32 million. Dahil hindi nga nyo na ipanalo ang majority ng Duterte noong 2025 election. 3 lang ang nanalo. Plus si Senator Amy at saka si Villar. Hindi naman sila Duterte So hindi kayo ang majority na. Hindi nga kayo nanalo noong 2025. Ang daming hindi nakapasok ng senatorial ball sa Duterte, mga kababayan. So, yung panawagan nyo na people power, at saka yung panawagan nyo sa INC, well, karapatan nyo. Sige, karapatan nyo manawagan, pero sana at this point in time, ma-realize nyo na hindi na umuubre yan dahil hindi na naniniwala ang majority ng mga Pilipino. Paano kami maniniwala sa inyo mga DDS? Kinakampihan nyo ang China. Yung China na nang-aagaw ng ating mga teritoryo at soberanya at sumisira sa ating kalikasan at nananakit ng ating Philippine Navy, ay kinakampihan nyo pa. At ang iniinsulto nyo ay ang ating Philippine Navy. Tignan nyo itong post ni Jack Argota. Yan yung mga yan, yung grupo nila nagbakasyon sa China. Nakita ko pa nga yung picture nila dun sa Great Wall of China if I'm not mistaken. So from China, lumipat sila sa Hong Kong. Nagbakasyon sa China. Pagbalik dito sa Pilipinas, magpo-post ng ganyan, pang-iinsulto dun sa Philippine Navy natin na nasaktan, na pinalo sa ulo ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa ating soberanya mga kababayan, sa ating exclusive economic zone. Saan ka nakakita? Kapwa mo Pilipino yun Actually, wag na natin silang tawagin Pilipino, DDS na lang. Pinagtatawanan, iniinsulto, minamak ang ating Philippine Navy na nasaktan, nagbubuwis ng buhay, nasasaktan para protektahan ang ating teritoryo at soberanya. At ang kanilang kinakampihan, yung China, yung nananakit at nang-aagaw at nagnanakaw ng ating teritoryo at mga yamang likas, mga kababayan. Sinong hindi sasama ang loob? Kaya tayo mga Pilipino, naniniwala ako, kaya hindi nagtatagumpay ang mga rally ng mga DDS dahil wala nang sumasama sa kanila. Hindi na sa kanila naniniwala ang majority ng mga Pilipino. Galit na sa kanila, masama ang loob.
dahil sa mga pinaggagawa nila. Makapolitiko lang sila at maka-China, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan ang mga pinaggagawa ng mga DDS na ito at tandaan po natin sa 2028, huwag po natin silang hayaang manalo dahil kung hindi, kawawa po ang bansa natin. Sana po palagi nyo maalala ang mga pinaggagawang ito ng mga DDS laban sa ating bansa, laban sa ating mga Pilipino. Okay, so ngayon pag-uusapan na natin yung nakalagay sa ating thumbnail. Diba sabi ko, may pumanaw na. Ang pumanaw na mga DDS, makinig. Kasi nga doon sa una nating, diba yung how many vlogs ago, meron din akong binanggit doon na pumanaw na. Tapos diba ang pumanaw ng time na yon ay yung singer na si Bonnie Tyler. Tapos ngayon ang mga DDS nag-assume kaagad na si Marcoleta daw. Marcoleta daw yung pumanaw, gunggong talaga eh. Doon ko nakita sa mga comment nila sa ating Facebook account. Tapos sabi nila, pinatay mo na, buhay pa. Sabi ko, sino ang namatay? Pinanood mo ba? Sabi niya, Marcoleta. O, hindi niya pinanood. Gonggong talaga eh. Diba nag-assume ka agad na nagkasakit lang? Sabi ko nung una na ating topic, nagkasakit lang si Marcoleta. Pero wala akong sinabi na namatay si Marcoleta or pumanaw si Marcoleta. Manood kasi mga DDS. Diba gonggong talaga eh. So ngayon, sino ang pumanaw si Ivan? Ang pumanaw, yung lagi kong pinapanood, na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Kilala natin yan, si Attorney Jose C. Sison. I am sure sa mga kaedad ni Sir Ivan. Kaedad ni Sir Ivan, di ba? That is year 1988 ba? 1989. Di ba? Una kong nakita ang programa ni Attorney Jose Sison. Yes, yung ipaglaban mo. Siya na po ay pumanaw kahapon. So, itong si Attorney Jose Sison, hindi ko to makakalimutan. Bakit? Kasi nga every afternoon, talagang sinusundan yan ni si Ivan. Di ba? Sa ABS-CBN at saka sa IBC 13, if not mistaken. Nag-start yan, that is 1988 or 89 yata yon. Then after 1999, nawala ang kanya programa. Tapos bumalik na lang kalaunan. Noong una, di ba, ang kanilang soundtrack, that is kinanta. Ang nagkanta nun ay si Freddie Aguilar. So noong year 1999, napalitan na yung soundtrack, ang kumanta na itong si April Boy Regino. O di ba alam na alam ni Sir Ivan? Kasi nga lagi kong nanonood sa kanyang programa. Ito po yung nakakalungkot. Pumanaw na yung host ng Kapag May Katwiran, Ipaglaban Mo na si Attorney Jose C. Sison. Okay? So forward tayo dito kay Sara Duterte. Ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ibang klase talaga si Sara Duterte, Vice President. Mas mahalaga sa kanya ang mag-travel kaysa kanyang personal na harapin ang kanyang kaso sa impeachment court. Okay? Ito ay matapos nga po na humingi ng travel authority at inapruba ng Malacanang na ito ay nagpunta ho sa iba't ibang bansa sa Europe. Ang kanyang travel authority ay nagsimula pa ng July 16 hanggang 31 o 30 nitong buwang ito. So 2 linggo. Sa tingin po ninyo, tama ba na mas pinahalagahan ng pangalawang Pangulo na mag-abroad, umikot sa Europe, kaysa sa harapin ng betrayal of public trust at graft in corruption kaso na nililitis dyan po sa may impeachment court sa Senado? Kasi ganito po yan eh. Kung seryoso at linisin at malinis ang pangalan, di ba dapat harapin ang kaso? Although nandyan yung mga abogado. Pero dahil prinsipyo na ang pinag-uusapan dito, pagkatao na at posisyon ang nakataya dito, mamamayang Pilipino ang complainant sa betrayal of public trust at graft in corruption, di palagay ko'y dapat ay harapin. Pero hindi po niya hinaharap. Last time nga nagpunta ng Senado, kahit iniimbitahan siya, hindi nagpunta doon sa trial, doon lang siya nagpunta sa opisina ng mga defense counsel. Humarap sa media, walang question and answer, nagbigay lang napaka-igsing statement. Ganon. Di ba pag gusto mong maging presidente, dapat ikaw ang lalapit sa tao.
Dapat kaya mong harapin ang lahat ng hamon. Dapat meron kang panahon sa ganitong mga challenge, sa ganitong sitwasyon, lalo na ang kaso ay betrayal of public trust at korupsyon. Mas matutuwa ang taga-suporta niya at mamamayang Pilipino kung siya mismo ang sasagot at magpapaliwanag sa isyu. Baka maliwanagan. Kaysa sa yung kanyang mga abogado ang magdidepensa, although karapatan nila yon, pero wala naman siya. Alam mo kung nandito lang sa Metro Manila, nakikiramdam na kayo, baka okay pa eh. Pero yung totally iniwan ang trial, iniwan ang bansa, nagpunta sa iba yung dagat ng ganun katagal, aabot ng 2 linggo, kasagsagan ng trial. Yun po yung hindi ko rin maintindihan. Kung sino nag-advise niyan, o kung diskarte niya yan, ay isa hong malinaw na wala siyang pakialam sa reklamo ng mga complainant sa kanya. Paano pagkakatiwalaan ng ganon? Ha? Kung halimbawa maging pangulo siya, baka pag inimbestigahan, ganon din. Ngayon pa lang, vice president na, hindi umaharap sa investigasyon ng maayos eh. Di lalo na ho pagka mas mataas na posisyon ang nakuha niya. Di ba? Itong kaparusahan ng impeachment trial ay removal, pagtanggal sa kanyang posisyon, perpetual disqualification, pagbabawal ng maghawak na kahit anong posisyon sa gobyerno. Napakaseryoso po niyan ng mga kaso at saka ho pananagutan. Palagay ko, mas importante yun ang pagtuunan ng pansin kaysa mag-travel. Makakatulong ba sa ekonomiya ng mga Pilipino ang kanyang mga travel? Ngayon, kung personal naman yan, edi lalo nang hindi maganda. Kasi pag personal, parang totally inignore mo, binaliwala mo, dinedma mo yung iyong pananagutan at dapat mo sagutin sa kaso kung personal yung travel. Kung official naman, kung ano man yan, ganun bang kahalaga yun? Di ba? Kung kaya mong humarap sa mga kausap mo sa labas ng bansa, dapat mas kaya ring harapin ang mga Pilipino para madinig at makita ng mga Pilipino ano ang kanyang depensa, ano ang kanyang personal na mga sagot dito sa mga maraming tanong sa isyu ng graft in corruption at betrayal of public trust. Hindi po biro yung pagbabanta na na-justify na sa impeachment trial na talagang siya ang nagbanta, siya ang nagmura, siya yung may sabing may inatasan na siya para sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Walang ibang nagsasalita sa mga video na iniharap ng prosecution at iniharap din ng depensa. Siya talaga yun. Siya lang ang makakasagot nyo kung bakit niya ginawa yun. Hindi katanggap-tanggap na i-deny yun at hindi naman i-deny ng mga defense team. Walang nagtinay na abogado na hindi si Sara yun. Dahil obvious naman si Sara talaga. Ang pwede lang maglinaw noon, bakit siya nagbanta? Sino ang kanyang inutusan? Si Sara Duterte lang ang pwede sumagot doon. Pagdating sa confidential fund, siya lang din ang pwede sumagot dyan. Sino nga ba ang gumastos ng pera? Pagdating sa mga transaksyon sa bangko, siya din lang ang pwedeng sumagot niyan dahil kanya yung account. Kung sino at saan galing, saan napunta ang mga bilyon-bilyon transaksyon. Hindi ka panipaniwala kung abogado lang ang magtatanggol dyan. Dahil personal account ng mag-asawa yon. Personal din siya ang may hawak ng confidential fund. Kaya alam niya kung sino gumastos doon. Diba? Yung statement of asset and liabilities, kanya yun. Personal na kanyang property at ari-arian at saka liability kung meron. Liabilities kung meron. Siya rin nakakaalam noon. Ganun pong kahalaga ang kanyang dapat na pagharap sa trial. Pero, hindi niya ginagawa. Sa halip pa travel. Ayan, ha? Yan po yung aking observation at opinion dyan. Kayong mga mamayang Pilipino, pro o anti-impeachment, pro o anti-Duterte, payag ba kayo? Okay lang ba sa inyo na idedma o ibaliwala? Ang dating parang baliwala lang sa Vice President itong isyong ito. Kung saan kahit yung mga kababayan nating nasa abroad na ibang oras at araw nagpupuyat, nagpapagod, kahit nasa trabaho, nagmomonitor kung anong nangyayari sa trial. Tapos yung
akusado sa trial, biyahe-biyahe lang. Katanggap-tanggap ba yun? Paano ka naging ina? Ang Pangulo ang siyang ama ng bansa. Ang pangalawang Pangulo dahil siya yung babae, siya yung ina ng bansa. Ay itong mga anak mo at ang mga mamaya naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ng kaliwanagan. Hindi harapin at hindi maipaliwanag ng personal ng isang ina. Ang Vice President. Ganon po ang dating. Hindi ko sinabing wala siyang karapatang mag-travel. Ang sinasabi ko lang dito, yung hindi niya pagharap sa pananagutan o sa dapat niyang sa panagutan at sagutin, yun po yung nakapagtataka. Hindi sapat na abogado lang ang magtanggol sa kanya. Kung totoong may pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino, nag-aambisyong pang maging Pangulo, harapin ang problema. Huwag talikuran. Okay, so ngayon pag-uusapan natin ito si Robin Padilla. I am very sure nakita niyo na ang kanyang katangahan. Kasi nga si Robin Padilla talagang pinagtatawanan. Pati rin siguro ng mga DDS, itong si Robin Padilla, pinagtatawanan ito. Kasi nga tanga na tanga talaga. And I think kailangan na talaga ng tutor itong si Robin Padilla. Tayo manawagan ho kay Mariel. Sana itong si Mariel mag-iisip to. Bigyan niya ng tutor itong si Robin Padilla. Kasi nga minsan na nga lang ito nagsasalita doon sa kanilang doon sa Senado at sa plenaryo at dito sa impeachment trial, minsan nga lang magsasalita, pumapalpak pa, 'di ba? Ang latest sa kanyang kapalpakan, 'di ba? Sabi pa niya doon kay Attorney Melvin Batibag tungkol kay Las Cañas, ano ba ang tawag, attorney, doon sa mga taong iba-iba yung mga sinasabi? Diba? Kasi nga diba si Las Cañas, nung unang investigation doon sa Senado, si Las Cañas ay meron na siyang sinabi. Tapos kalaunan kanyang binago. Kasi according doon sa mga lumalabas na investigation at meron ding itong documented ito na sabi ni Las Cañas na siya daw ay sinabihan ni Alan Peter Cayetano na mag-deny na lang. That is to protect Digong. Kaya iniba ang kanyang statement. Nung una, iba. So ngayon, kalaunan, nag-deny na siya. Kasi daw, merong nagbigay ng order sa kanya. At kasama daw doon, itong si Alan Peter Cayetano. So ngayon, itong si Robin Padilla, sabi niya na hindi ba daw, yung mga tao daw na paiba ang mga sinasabi, hindi ba sinungaling sila? Diba yan sabi niya, anong tawag sa kanila? Hindi ba sinungaling? So ngayon, lumabas yung mga videos, yung mga pictures tungkol doon sa 18 Marites at saka kay Baligo na kung saan yung kanilang affidavit binago nila. Iniba ang kanilang statement. 2 beses nangyari yon, 'di ba? 2 beses nangyari yon, Robin Padilla. So ang tawag din ba sa kanila sinungaling din? So doon pa nga lang nabaliktad na itong si Robin Padilla hanggang sinabi din niya na sana daw hindi one-sided yung prosecution. Mas lalong tumawa ho yung prosecution panel. Kaya pala nainis itong si Robin Padilla, tas sabi niya, nagalit siya, tas meron siya sinabi doon kay Presiding Officer Chis Escudero na hindi daw pwede ang kanilang ginawa nung nandun ho sa kabila. Nagtawanan pala sila si Attorney Kapunan. Sino ba naman dito ang hindi matatawa na isang abogado sa nakaintindi doon sa sinabi mismo ni Robin Padilla? Siyempre matawa ka talaga. Dapat daw hindi one-sided yung prosecution. Normal talaga. Talagang one-sided ho yung prosecution. Ganon din yung defense panel. Kasi yan ang trabaho nila. Prosecution, kanila pong ipinaglalaban dyan yung kanilang mga witness. Ganon din ho sa defense team. Ang kanilang trabaho, kanilang dipinsahan ho si Sara Duterte. So one-sided. Both team, both panel, talagang one-sided yan, Robin Padilla. Kaya nga pinagtatawanan ka eh. So ito ang ating balita. Umani ng iba't ibang reaksyon ang payag ni Senator Judge Robin Padilla na sana ay wag one-sided ang prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sagot naman ng mga prosecutor, Senator Judges dapat ang walang kinikilingan. Habang si Jose Claire Castro may buwelta sa tanong ni Padilla. Sana hindi one-sided.
ang ating persecution. Ano? Ang litanyang yan ni Senator Judge Robin Padilla sa prosekusyon kahapon nasundan ng saglit na komosyon sa Senate Impeachment Court. Bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Pero sa press conference ng prosekusyon matapos ang paglilitis, nagsorry si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil sila raw ang sinitang nagre-react habang nagsasalita si Padilla. Ang dahilan ni Capunan, we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. Nagigising po kaming lahat. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. dagdag pa ni Attorney Capunan, dahil nasa unahan sila, sinusubukan naman nilang mag-behave. Kaya lang, minsan mahirap mag-behave kasi yung you react as a lawyer. No? Ako, nagdadasal na lang ako para hindi ako mag-react. No? But, it is not out of disrespect. It is because of our years of training where we instinctively react to what we think is wrong or to what we think is unfair. Sagot naman ni Lead Prosecutor Jervy Luistro sa sinabi ni Padilla na dapat ay wag silang one-sided. Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent. Dagdag pa ng prosekusyon, kung meron daw hindi dapat one-sided ay walang iba kundi ang mga senator judge na tumitimbang sa mga ebidensya at testimonya na kalaunan ay magdedesisyon kung convict o acquit si VP Sara. Sa Facebook post naman ni Senator Padilla, nanindigan siya na ang hustisya ay neutral at may pa-special mention pa kay Luistro. Dagdag pa ng senador, ang tungkulin ng prosekusyon ay hindi raw para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Habang ang tungkulin naman ng depensa ay ang pagtitiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Bukod sa pagiging one-sided daw ng prosekusyon, natanong din ni Padilla na kung hindi pala basihan ang conviction para ma-disqualify bilang witness, bakit yung mga senator judge na naaresto at hindi pa naman convicted ay hindi nakakadalo sa impeachment trial. Ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses sinasabi of the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was Alam more niyo of po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge. Ang mga eksenang yan sa impeachment trial na pariak pati si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa kanyang personal vlog, pinuna niya si Padilla. Paano kung siya lang yung sole witness? Illogical, di ba? Walang logic. Yung tanong niya. Paano yung convicted? Di ba pwede maging judge? Convicted siya, oh. Convicted siya ng crime. Senator Robby. So, pag ikaw ba'y convicted na kahit anong crime, dapat hindi ka na magiging senator judge. Hindi ganun eh. Gate pa ng Undersecretary, hindi rin pwedeng maging neutral ang prosekusyon. Ako ba? Kung ako lawyer, mayroon akong gustong i-prove. Kukunin ko ba yung witness na alam ko magpapatalo sa akin? Logic. Di ba? Napahiya itong si Robin Hood Padilla. At least meron tayong clown dyan sa Senado. Nagbabayad tayo ng clown dyan sa Senado.
So anyways, kasama din natin nandyan si Ashin, Phil Macabato, Joy Manipes, hi to Shirley Risman from Ohio, USA, nandyan din si Tony De Los Reyes, Marian Ramos, and hi to Bin Ramos, they are watching from Toronto, Canada. Nandyan din si Apolonio Nocido, Al-Alan Onyuka. Sakto ba yun? Al-Alan Onyuka. Hi to Mercurio Grifaldio. Hi to Melo Sier, Jean Rabara from UK. Nandyan din si June Tablada, Arminia De Lorente. Nandyan din si Josephine Talusig, Milen Vibes, Josephine bumalik na, Ninuka Azor, Milet Zamesa, Elmer Pinaranda, and hi to Maricel Baron. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na ito. For more details, let's watch this. Good morning. Si JDB, 2020, nakilala ko na si Mima Alicia. Nasa TikTok pa lang siya noon. Tapos, so was failure ko. Kasi yung kanyang apat na TikTok accounts, pangati na i-take down dahil mga viewers ng mga dilawan. Tapos, isa sa mga contents nito, nakita ko yung bahay, yung kaligid, tubig. Sabi ko, kawawa naman yung sabi ko. Yung sabi ko sa kanya, kesa lagi ka napapraning na sa take down account mo. Sabi ko sa kanya, ba't hindi ka mag-YouTube? Tapos pinakita ko sa kanya yung sahod ko, tagatang 6,000 pa lang. Masaya-saya na namin doon. Kaya sabi ko, makakatulong siya sa pag-aaral mo, wala ka ng tatay. Sabi ko, sabi ko, hanggang sa, yun na nag-YT na rin siya, nag-YouTube na siya. Kasi stable sa YouTube, kahit nag-report ka na marami, hindi ka basta-basta mag-take down. Hindi ka tulad ng TikTok at saka ng FB, marilis ka. Then, nagkaroon kami ng grupo na tinawag na Team Goldfish, yung panahon ng caravan. Yung pinag ko kanina sa Comelec na matapang. Talagang totoo maharap yan. Nakikita mo sa tubo niya yung pagiging waray. Hindi ba? Matigas ang ulo. Oo, matigas ang ulo niyan. Pag gusto niya, pag-aawayin niya. Tama yung sinabi ni Gary ito yung sa araw sa life niya. Ito yung kanyang the greatest enemy. Ganon siya. Pero, naghahanap kasi rin siya ng tatay. Sa amin, kung ano yung ibigay niya, ako yung pinakamatanda. Gusto niya yung sinisip ako siya. Pinapagalitan ko. Pag may problema, ugali rin yan, lumalaya sa GC. Diba? Lumalaya sa GC. Diba, Mike? Lumalaya siya. Tapos, mabalik yan. Tapos, pagka may problema siya, sabihin niya, PPM yan, Kuya JDB, may problema ako. Tayuhan mo ko. Okay, walang problema, sabihin sa akin. Tayuhan ko, pinapagalitan ko, gano'n. Isa, dinumura ko. Sabihin sa akin, appreciate ko yan, kasi wala akong tatay. So, hindi nagagawa yun sa akin. Hanggang sa ito na sumikat na siya. Sumikat, naging talagang sobra. Napag-iwanan niya marami sa amin. Yung sikatan niya naman, tumami naman yung nagaling sa kanya. Yun. Alam niyo, kahit naman sana hindi natin gusto kung ano yung sinasabi, di ba? Ng tao. Sabi nga pwede mo namang i-ignore, pwede mo namang i-block, pwede mo namang i-report, makaganti ka man lang. Pero hindi yung ganito. Nakita ko yung report ng police kanina. Diba? Sina Cindy Cato ang pumanap. Nako, sabi ko talagang malalim ang galing. Ito ang gumawa nito sa kanila. Sa atin mga kapatid, wala, hindi ko lang. Diba? Nakakalungkot, pero siguro gano'n na nga yung itinataya ng Diyos na para siguro maraming mga kabataan ang mag-ising na kasi inspirasyon ng kabataan ito eh. Actually, nakita sa YouTube, sa FB, TikTok, maraming gumawa ng kanta para sa kanya. Mga tao na hindi siya kilala, nalaman lang ang tungkol sa kanya nang mag-viral na halos hindi lang nationwide. Hanggang sa ibang bansa, nalaman nila
yung impact kung nangyari na pamasnat sa natin. Tapos, yung ginawa pa ng presidente natin, naisip ko rin, sabi ko, oh man, paano yung anak nito? Tapos nabalitaan ko, sabi ko, Mike, sinagot ng Pangulo with yung eto to na to. Tapos with scholarship pa sa kanyang anak. Kaya ngayon ng Pangulo natin, ano, pupunta po, naalala ko nung napunta ko ng birthday niya, ang binigay lang na, na look back, our top 500, sa natin na rin sa. So may pang-day naman ako ng kailangan ko. Pero yung ganito, nakita ng Pangulo, diba? Tuwa hindi niya pinapayaan. Kaya tuloy, yung mga kumukutsa kay Nima, yung mga walang diya na puro tawa yung laman ng utak na ginagawa. Diyan po natin nakita, papaano sa loob lamang ng 6 na taon, successfully nagawa ng kabilang pako, masira ang ating moral. Nung araw, pag mayroong nabalita na paslan, ganyan. Di ba? Na ano yung mga tao naantig sila mga animal, tuwang-tuwa pa. Di ba? Lahat na makikita mo, you're the next, na gano'n na. Yung presidente, tatawagin ng bakal, susunod ka na. So, sana, pagkaisa tayo, huwag natin hayaan na makabalik ang ganung sistema at magpatuloy. Nakita na natin ano ang epekto in just a matter of 36 years. Diba? So, iba, adios. At least, diba, wala ng problema ngayon. Sabi ng iba, huwag mo raw patulugin, huwag dayaan mo na sila, kami na bahala. Bahala na si Lord sa kanila. Right? At maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Acknowledge the presence of our Bago Philippine citizens, sets of officers, from Ma'am Arlene Escalante, Dr. Arlene Escalante, Chairman, Blessed Movement, Chairman Herbert Martinez, and nandito rin po, Chairman Emeritus ng mga kabayan ng grupo, Chairman Dr. Jose Antonio Goicha, siya po yung nagtataguyod po ng ipinaglalaban po namin, pinanindigan po namin sa West Philippines. Nandito rin po yung mga ibang WPS advocates, and syempre, fellow vloggers at sa lahat po ng mga bisita nandito. Ako gusto kong i-celebrate yung buhay ni Nima. Una, syempre, gusto kong ikwento sa inyo paano ba yung relationship namin ni Nimang dalawa. Alam niyo po, ang tawag po sa akin ni Nima, alam yan, sila Takero, sila Nyolo, alam yan, ang bansag sa akin ni Nima, ang pinakamabait daw na vlogger ni PBBM. Hindi kasi, laki niya ako sinasabihan ng mga soft-spoken ko daw. Kaya ng gabi, gusto ko i-celebrate yung buhay niya, kung paano niya ako nakilala, kung paano yung paningin niya sa akin. Alam niyo po, si Nima, kagaya ng marami sa atin, hindi po tayo lahat perfecto, syempre. Pero siya po ay naging mabuting tao sa kabuuan, mabuting kaibigan, mabuting pamilya dahil siya po ay provider sa kanilang pamilya at mabuting ina sa kanyang anak. Alam niyo, nalulungkot po ako na ito na yung huling beses na masisilayan namin yung aming kaibigan. Pero para sa akin po, itong nangyari po sa kanya, ito po talaga ay itinagda po ng kung may kapali. Tanging ang Panginoon lang po natin ang may alam kung bakit humatong po sa ganito. Nagsimula pa lang ang buhay ni Nima sa mundo ibabaw. Talagang ito na po yung nakatakda para sa kanya. Pero ano po yung naiisip ko patungkol sa nangyari po sa kanya? Yes, malungkot po ako bilang kaibigan, bilang kapwa-vlogger. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung nangyari ko kay Nima, para sa akin, nakita ko siya na bilang parang sakripisyo. Ito ba yung pamilya? Alam nyo kung bakit? Looking through social media, na alam po natin, marami po tayo mga hindi nakakasundo dyan, may mga ibang pananaw.
Marami po yung nakita ko na natutuwa sa nangyari sa kanya. May mga nagsasabi na ganito, bagay mo lang yan, girl. Diba? Dahil sa ginagawa mo, sa iyong pagbablog. Pero para sa akin, sacrifice po yung ginawa ni Nina para sa akin lahat. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakita po natin na sa pamamagitan ni Nima ngayon na may mga ganyan, nakita natin na kahit pa paano, ito kaibigan natin, naging sakripisyo man yung kanyang pagkawala, nakita natin yung katotohanan, no matter how angry we are, we must never lose our humanity. Yan po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya po yung gawin natin example. Lahat po, binato na po sa ating Pangulo. Lahat ng bintang, lahat ng mga masasamang gawain, binabato po sa kanya. Pero nandito po tayong lahat sumusuporta pa rin po sa kanya. Sabi ko nga, mabuti yung pinaglalaban natin. Kaya sabi ko, dapat hanggat maaari, ipakita natin na we are the better person. We are not perfect. Siyempre nagagalit din tayo. We retaliate with the harsh words of the other people with different point of views, different opinions. Pero never po natin dapat mawawala yung pagkatao natin dahil likas po sa Pilipino ang mabuting tao. Kaya nga po si Nima, outside of her life, sa vlogging, yun lang po kilala siya ng mga tao, yun lang ang napapanood sa kanya. Pero napakabait niya pong kaibigan, napaka-generous, napakamagalang niya po sa mga matatanda. Si Chairman Herbert, nabasa ko sa post niya nung nagkita sila, nagbalo. Kumbaga meron siyang facade na nakikita ng iba, pero tayo nakikita natin yung kabutihan ng kanyang puso. Naniniwala naman ako na sa bawat Pilipino meron pa natitirang ganyan. Kaya sana, panatilihin natin yung magandang asal. Kung minsan may mga nagagawa tayo sa kapwa natin, let's seek the guidance of our Lord. Na sana mapagtagumpayan natin. Kung tayo sa tingin natin, nakakapagsalita na tayo ng matindi, yung parang katulad na rin tayo ng mga the very monsters that we are fighting. Diba? We must seek help. We must pray to our Lord Jesus Christ. Kasi siya lang talaga yung tunay na dasal eh. I don't want to see the Philippines plunge into further darkness. Ayaw ko lang ganun. Kaya nga, yung pinaglalaban ni Nima, may mga hindi man gusto yung kanyang pamamaraan. Siya yung nakipaglaban for the better. Diba? For the better or the common good para sa mga Pilipino. Hindi po likas sa atin na mahilig tayo sa violence. Hindi po natin tinotolerate ang karahasan. Ganun po tayo na buhay ng mga Pilipino. Kaya sana, maalala natin si Nima bilang isang nakipaglaban para doon. No matter what they say ngayon, mabasa nyo sa social media, yung mga hindi makataong sinasabi sa ating kaibigan, sa ating kapamilya, sa inyong anak, sa inyong kapatid, huwag niyong isipin na yun ang talagang nagdi-define sa kanya bilang tao. Alalahanin niyo yung mga masasaya na memorya niyo kasama si Nima, yung mga magandang pinagsamahan niyo. And above all, sana magkaroon tayo ng pangako sa isa't isa para hindi mawala o masayang yung mga pinaglaban ni Nima. Sisiguraduhin natin na yung kanyang pinaglalaban. We will all see this through. Sama-sama tayo, pagtutulungan natin ang Pilipinas papunta sa kamay ng susunod na leader na katulad ng ating Pangulo na mabuting tao, mabuting Pilipino, na dapat mangingibabaw yung pagiging makabayan natin at lalong-lalo na yung pagiging makadiyos natin. Sana po ipangako po natin ni Nima yun. Dahil yun lang po ang paraan para yung kanyang pagkawala, dumating man yung araw na matupad natin yun, hindi na sayang yung buhay ng ating kaibigan. Hindi na sayang yung effort, yung ipinaglalaban natin minamahal na si Nima. Di ba yun ang tawag niya sa inyo, sa mga supporters minamahal? Kaya sana bilang minamahal natin si Nima, buhayin natin sa ating mga sarili yung kanyang ipinaglaban. Kung dumarating tayo sa punto na parang nagigigawaan na tayo ng mga nilalabanan natin, na wala na ang pagkatao nila, isipin natin
na tayo yung nasa tama. Huwag tayo bababa sa kanilang mga level. Yun ang gagawin natin. At naniniwala ako dahil may Diyos tayo nakatingin sa lahat ng buhay ng mga Pilipino. Hindi niya hahayaan na mapunta tayo sa masamang kalagayan na naman. Kaya Mima, ako nangangako ako, ipagpapatuloy namin yung laban. Ako, talagang hindi ko titigilan hanggang hindi matupad yung mga gusto natin lahat na mapunta sa tamang leader ng ating bansa na tuloy-tuloy ang pagpunlad ng ating ekonomiya, tuloy-tuloy ang lahat ng mga magagandang bagay. May mga nangyayari mga hindi maganda pero bilang mga Pilipino alam natin noong mga panahon na hindi pa uso yung mga fake news, mga disinformation, alam din natin na maraming nangyayari maganda sa ating bayan. At nangangako ako na bilang isang content creator na kagaya mo, yun ang magiging top priority ko na ipakita na talagang naaabot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa aking lawak. Okay, so nandyan din kasama natin sila si Liwayway Ponsalan, Mariusta, Flocky Montage, Nelson Sibayan, Johanna Ayunan. Nandyan din si Lourdes Diga, Nonoy Katubig, Juicy B, JCC, hi to RC, Welly Soliveres, kasama din natin si Marilyn Mendihar, Evelyn, Robert Sembrano, Rebecca Minodin, Danny Bulkan, and hi to Roro Sikira. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, ngayong araw ay inilalapit namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pangkalooban mo siya ng karunungan, lakas ng loob, mabuting kalusugan at malinaw na pag-iisip sa bawat desisyong ginagawa para sa kapakanan ng ating bansa. Naway gabayan mo siya sa landas ng katotohanan, katarungan at tunay na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang kapahamakan, kasamaan at banta sa kanyang buhay. Ingatan mo rin ang kanyang pamilya at ang lahat ng tapat na naglilingkod para sa kapayapaan at kaunlaran ng Pilipinas. Naway patuloy mong pagpalain ang ating bayan ng pagkakaisa, pag-asa at kapayapaan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag
mag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, BBM sa puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain, bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw ay buhay.